panahon po ngayon, napakahalaga ng tamang kaalaman sa paghawak ng pera, lalo na para sa mga young professionals para masiguro ang maayos na kinabukasan at maiwasan po yung financial stress. At para bigyan tayo ng practical strategy sa pag-manage ng finances at pagpapalago ng kita, kasama natin ngayon ang financial advisor na si Ms. Ferice Tumibay Falcotsello. Magandang umaga po and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. P together with Diane. Good morning! Hello po, good morning everyone. Good morning! Alright, Mr. Riz, para sa mga bagong pasok sa trabaho, yung mga young professionals, ano ba yung mga unang hakbang na dapat nilang gawin pagdating sa pag-handle ng kanilang sahod? Actually, magandang usapin nga po ito, especially sa mga nag-start ng kanilang businessman or work at pag-handle ng kanilang finances. And sa finances po, napaka-importante ng pagiging diligent. Alam mo yun, na everything is about diligence talaga, even in finances. And sabi nga po, it is written sa Proverbs 10:4, poor is he who works with negligent hand, but the hand with diligent makes rich. So alam mo yun, paano nga ba natin mapagyayaman yung mga bagay na meron tayo? Even our salary or mga startup na business, no? So yung pagiging diligent po kasi is being sharp eh. Sharp in a sense na dapat na alam natin paano i-manage yung storing and spending natin, no? So, even sa amin, sa mga financial advisor, tinuturo sa amin to, na ituro din sa aming mga mentees or clients, no, na yung measurement, ito talaga yung key sa management. Na yung measurement and yung monitor mo ay napaka-importante nito to plan ahead eh. Kasi yun talaga yung key. Dapat ma-plan ahead mo yung mga kaperahan mo. Alam mo yun, so put things first or put first things first talaga kahit sa finances. Ano nga ba yung mga dapat kong gastusin? Ano ba yung mga hindi ko naman dapat talaga gastusin? So, alam mo kahit sa finances, napaka-importante na nag-meeting kayo ng sarili mo, i-analyze mo talagang maigi. Ano ba yung needs talaga? Ano ba yung wants ko lang? And napaka-importante na kahit sa finances, no, meron tayong principle, meron tayong non-negotiable, meron tayong mga negotiable na baka ito naman, pwede itong i-delay itong goal mo na ito, no? So, alam niyo po, lagi ko itong sinasabi sa lahat ng aking mentees and clients, yung practical tip na pay yourself first. Okay, na normally po kasi napapansin po sa atin dito, no, sa ating generation or tayong mga Pinoy, na kapag nagkakaroon tayo ng income, ang usually natin iniisip agad ano yung mga dapat kong bayaran, ano yung mga expenses ko. Pero yung pay yourself first na principle, ito yung income mo, ileless mo muna yung savings. Or for yourself, magtatabi ka talaga kahit kurot man yan o pakiramdam mo maliit, pero later on mas makikita mo yung value nito kapag ginawa mo siya on the long run, no? Yung income less savings, tapos yung matitira, yun lang talaga yung gagamitin mo for your daily or monthly need or yung mga kailangan nating bayaran. So, and alam niyo po, kahit nga po si Chinkitan o mga, alam mo yun, mga finance expert, lagi na lang sinasabi yung timeless principle na do not live beyond your means. Kasi kung gusto mo talaga makapagsimula ng tama, napaka-importanteng maunawaan mo na kung ano lang yung parameter ng meron ka, dun ka lang mag-work eh. Alam mo yun, and actually isa sa mga principles din na kailangan nating maunawaan yung do not count your chickens before they hatch. Kasi ako po personally based talaga sa aking karanasan na nung nagsisimula ako sa pag-handle ng aking finances, wala pa naman pong mga ganitong teachings, no? Yung wala pang sahod, na budget ko na siya, paano ko siya gagastusin. Hindi kung paano ko mag-store at ano yung i-spend ko lang eh. So, alam mo yun, napaka-importante pala na kung wala pa siya, yung perang yan, kahit pa bonus yan, alam, especially ngayon, no, per months na, baka naiisip mo na yung 13-month mo, hindi eh. Kailangan maunawaan mo na do not count your chickens before they hatch. No, mag-isip muna tayo ano yung mga bagay na pwede kong maipon, ano yung mga pwede kong matabi, kaysa sa gagastusin ko lang agad. Again, sabi ko nga, do not live sa deserve ko to na mindset. Kasi ako po personally na-experience ko to na ang dulo nun nasayang lang, nawaldas ko lang, natapon ko lang yung mga bagay na dapat opportunity pala sa akin, even may finances
again, sabi ko nga kanina, live with talaga. Ganun po siya ka-importante. Okay, I'm seeing here that you have this concept of maybe delayed gratification because most of the young professionals and even yung mga bagong graduates, kapag sila nakatanggap ng sahod, talagang bigay agad sa special loved ones, mga mahal sa Tama. buhay, pamilya. Iba naman, they want to live a life yung may mga estudyante ako, nag-rent agad ng condo or whatsoever. Kasi it's part of their living, no? Pero technically, yung sahod nila sapat lang sa kanila. What if, halimbawa lamang, no, sa young professionals natin, yung sahod nila ay talagang sapat lang. Kailangan, alam natin, we are saying na kailangan ng savings, pero ang pinaka paggagastusan lang nila ay talagang pangangailangan nila at pangangailangan ng pamilya nila. Kailan natin masasabi na dapat may savings talaga dapat tayo? Actually, yung savings po, hindi mo naman kailangan ng malaki agad eh. Kahit nga mag-start ka sa 50, 100, kasi alam niyo po ang pagtatabi, hindi siya kung magkano or kung gaano kalaki yung natatabi mo. It's really about yung habit ng kumupurot ka kahit papano. And kahit pa ikaw ay below or alam mo yun, yung minimum ang iyong natatanggap, napaka-importante pa din na magtatabi ka talaga. It takes discipline talaga to do that. Pero kailangan nating maunawaan na kahit magsimula kang maliit, o dun, alam mo yun, along the way, lalaki naman siya. Kasi again, habit siya. Ang pagtatabi, kahit 50 pesos, kahit 20, kahit 100. Kasi technically, akala lang natin wala. Akala lang natin sapat lang talaga. Pero kung babawasan mo siya ng maliit para makapagtabi muna, makikita po natin na talagang posible pala siya. Ayun. Yung mga paunti-unting saving, lalaki rin yan eventually. Pero ito, yung paggamit ng credit card, Therese, okay ba yun? Meron ba itong advantage o disadvantage ba paggamit ng credit card? Actually, ang credit card po kasi is very neutral, no? Pwede siyang maging beneficial and beautiful sa ating mga humahawak nito kung marunong kang hawakan at i-manage ito properly. At the same time, magiging detrimental ito kung hindi nga po tayo marunong mag-manage. Pwede kang mapahamak actually kung hindi ka marunong humawak nito. Yung kapag nakakuha ka, may ganitong credit limit, naiisip mo na agad na ay pwede akong bumili ng ganito, ng ganyan. And eventually, magkakaroon ka ng mga penalty, interest, mga charges. Kaya lang siya nagiging masama. Kapag wala tayong wisdom or knowledge and understanding paano ito nag-work. Pero alam niyo po actually kung marunong ka humawak ng credit card, so maraming perks and benefits, discounts actually ang pwede mong makuha. How to handle how to handle this properly. So again, ang credit card po, hindi siya masama at hindi rin naman siya agad mabuti. Again, depende siya sa humahawak kung paano niya naiintindihan at kung ano yung purpose kung bakit niya to gagamitin. Kasi kung gagamit ka ng credit card at again, magli-live beyond your means ka na naman, hindi siya makakatulong sa'yo. Kaya depende po siya sa paggamit. Alright, on that note, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng impormasyon patungkol sa napakahalagang usapin na ito. Ms. Feliz to me by Falcotelo.